Hey mga bros, after ngang makakuha, ito pong si Jamie Malonzo ng Kyoto Hanarys, naalarma na yung mga ibang PBA teams. Lalong-lalo na, ito pong si Junmar Fajardo mga kabrods, ang SMB ay nag-aalala. May mga reports and rumors nga rin tayo dun kay Scotty Thompson Pero itong kay Junmar Fajardo mga kabrods, isa nga rin daw ito sa mga nare-reports mga kabrods, nare-reports na ito ay ino-offera na rin sa Kyoto Hanarys. Yes, si Jamie Malonzo nga, one of the big star ito ng Barangay Nebra San Miguel. Pero guess what? Nakuha pa rin mga kabrods. So yun nga, totoo yung sinasabi nilang farm team na tayo ng Japan, B-League, Korea, and Taiwan. So ito na si Junmar Fajardo ang isusunod nila. Bakit naman hindi? 8-time PBA MVP, tapos kaka-champion lang ngayong Philippine Cup, tapos nag-Philippine Cup Best Player of the Conference pa. So fresh na fresh ang mga awards na naman ni Junmar Fajardo. Hakot award na naman sa kanya. Kaya syempre hindi naman talaga ito basta-bastang awards ni Junmar mga kabrods. And syempre sa PBA talagang malakas ka once na magkakaroon ka ng awards dito. Kaya nga ito yung mga sinisilip ng mga B-League, mga ganito katulad ni Kyoto Hanarys, kinuha si Malonzo. Kaya ito pong si Junmar Fajardo naman ang gusto nilang i-target mga kabro. So sa tingin nyo ba iiwan ni The Kraken ito pong SMB? Siyempre 11-time PBA champion, 4-time PBA Finals MVP. Halos lahat ng ito mga kabros, lahat ng ito ay galing from Petron to San Miguel Bermen. So lahat ng yun dito niya nagawa. So syempre yung respeto ni The Kraken and kung paano siya pinayaman din ni na Boss RSA, Boss Al, paano siya na-improve, ito rin yung respeto niya talaga sa SMB dito kasi nagsimulang career niya. So gusto niya, dito rin niya tatapusin. Pero syempre mga kabrods, once kasi na masilaw ka dito sa mga offers ng mga Japanese na ito, talagang hindi ka makakatanggi. Sa tingin nyo ba si Jamie Malonzo aalisin niya ang Ginebra kung hindi ganun kalaki ang offer ng Japan or Kyoto Hanarys? Diba hindi mga kabrods? Kung saan malaki talaga. Dahil grabe rin kasi kung sumahod, ito pong sina Malonzo, sina Fajardo dito sa PBA. Isipin nyo na lang si Junmar, 1.5M pala mga kabrods. Yes, ayon din sa mga reports and mga trusted source natin, 1.5M ang sinasahod ni Fajardo kada month dito sa SMB. Isipin nyo na lang kung dodoblehin yan ng Kyoto Hanarys, sa tingin nyo ba masisilaw si Kraken dito? Yes, magdadalawang isip siya, mag-50-50 ang pag-iisip niya dito dahil sa isang buwan nalalaroin niyang sahod dito sa SMB magiging 2 buwan agad sa isang buwan ang makukuha niya doon sa Kyoto Hanarys mga kabrods. Sa PBA 2 buwan pa niya makukuha yan, sa Kyoto 1 buwan lang mga kabrods. So syempre nakanala The Kraken na rin ito. Grabe rin naman kasing skill set na ito ni Junmar Fajardo. Maski mga ibang mga liga sa ibang bansa, hindi lang naman Japanese ang mga may interest dito kay Fajardo, talagang si Junmar na lang ang tumatanggi dyan. Pero sa tingin nyo mga kabrods, bagay ba si Junmar na maglaro sa Japan B-League? Mas mag-improve siya doon. Malay natin sa Gilas, mas lumakas pa ito lalo. Or sa tingin nyo, magstay na lang sa SMB. Dito siya nakilala, dito niya tatapusin yung career, dito niya tutulungan ang SMB na makapag-kampiyon ulit at gawin yung Grand Slam bid na sinimulan na nila ngayong All Filipino Cup. Kaya sa tingin nyo mga kabrods, ano pa yung mga pagkukulang dito sa PBA? Bakit nagiging ganito na tayo? Na-o-offera na tayo ng mga Japanese mga kabrods. Kaya komento mo lang ang opinion mo dito Fajardo, aalis nga ba ng SMB? Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods. May mga reports and rumors tayo na ito pong si Raleigh Hollis Jefferson ang isa nga sa mga pwedeng kunin ng Barangay Nebra San Miguel dahil ito ngay magiging kontrapelo kay Ronday. Yes, si Ronday, yung important TNT tropang 5G mga kabrods. Bakit? Ito kasi yung kuya niya, si Raleigh. Yes, malakas din naman ito kahit sabihin natin hindi ito nag-NBA. Halos pares lang diman sila ng laruan neto ni Ronday Hollis Jefferson. Alisin mo lang yung NBA experience doon, yan yung kuya niya, si Raleigh Hollis Jefferson. At ito, kasalukuyan naglalaro rin sa Taiwan, sa Taipei Mars, and naglaro na rin sa TNT tropang 5G sa mga ASL League nila. Kaya ito pong si Raleigh, ito yung magiging strategy ng Ginebra
Alam din naman natin na ito pong si Ralier ay alam na rin niya ang weaknesses ng kanyang kapatid na si Rondy Hollis Jefferson. Kaya mas mapapadali sa Barangay Nebra San Miguel na talunin ang TNT tropang 5G. And take note, ang TNT kasi, sabihin natin, yes, natalo sila ngayong All-Filipino Cup sa SMB. Next season, babawi sila at sila pa rin ang may hold ng title na yan sa Governors Cup 2025 dahil kagagawan yan ni RHJ. Kaya ito pong Barangay Nebra San Miguel gusto namang burahin, gustong gayahin naman ng SMB, gusto naman kunin ng Ginebra yung kuya ni RHJ. Malay natin, di ba mga kabrods, na ito pala yung tatapos sa magiging kontrapelo kay RHJ ang kanyang kuya na magaling din naman, skill set pala, makikita mo na mga kabrods, kaya pumukol ng tres, napaka-athletic, maganda rin ang court vision, maganda rin ang bitaw, magandang depensa, mabilis sa height niyang 6'6", and kayang-kaya niya ring buhatin ang isang kupunan. Yes, alam din naman natin si Coach Tim Cone, kaya niyang i-maximize yung talent ng import na ito. Pero yes mga kabrods, syempre may magtatanong kung bakit kukunin pa ito pong si Ralier, yung kuya ni RHJ, kung meron namang Justin Brownlee. Yes mga kabrods, alam din naman natin si Brownlee maglalaro ngayong Gilas Pilipinas. Alam din naman natin ang kabayan nyo na si JB, 2 to 3 years na rin hindi niya napapakampiyon ang Ginebra. Sa tingin nyo mga kabrods, baka may mali na rin sa import ng Ginebra mga kabrods. Hindi naman natin sinasabing mahina si JB. Malay natin, sa ibang import sila mag-click, mag-fit mga kabrods. Dahil alam din naman natin, napaka-laking bagay kung ang import mo ay napaka-bata at talagang prime na prime pa. Ito pa kasing si JB, alam din naman natin na gumagawa pa rin, di ba? Against Macau Black Bears. And itong sa mga Gilas, schedule din natin. Gagawa at gagawa yan. Pero yung 34 years old na Ralier Hollis Jefferson, ito nga yung pinaka prime or peak na niya ito mga kabrods. Yes, pero pag-iisipan din naman ito ng Barangay Ginebra San Miguel dahil ito ngang si JB hindi rin talaga nila mabibitawan. Pero kung hindi man nila mabitawan si JB mga kabrods, malaking respeto doon. Ito pong si Ralier Hollis Jefferson, ilalagay nila ito sa import reserve list ng Barangay Ginebra San Miguel. Yes, in case naman or wag naman sana na nagkaroon ng mga problema, injuries, pagod, ito pong si JB at wag naman sana, ito yung pwede nilang ipalit, ito pong si Ralier Hollis Jefferson. So magandang strategy ito ng Ginebra kung saan ito yung magiging kontrapelo ni RHJ ng TNT tropang 5G. So maganda ito mga kabrods, why not gawin or why not kumuha ng mga batang imports ang Ginebra mga kabrods, di ba? Dahil malay natin baka sa import na rin pwede silang mag-explore, baka dun nga ang sagot sa tanong na kung bakit hindi pa rin sila nagcha-champion. Kaya ikaw mga kabrods, Ralier Hollis Jefferson, sa tingin nyo ba malakas ang Ginebra kung siya ang magiging import? Kaya komento mo lang pa dito mga brods at isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is Gings Basketball. Yun lang. I'm out.